The Death of Greece, ang kamatayan ng bansang Greece. Yan ang post ng pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk sa kanyang X account noong September 2. Greece faces a demographic disaster. The population is shrinking fast. Our population is declining geometrically. Ang bansang Greece kasi ay humaharap ngayon sa isang napakalaking krisis. Karaniwan na doon ang mga ghost towns, mga nayong walang laman dahil inabandona ng mga residente, mga syudad na patuloy na dumarami ang matatanda kaya't kaunti na lang ang mga nagtatrabaho, mga paaralan na walang mga estudyante. Sa katunayan, mahigit 700 na paaralan ang kinakailangang isara ng Greek Education Ministry dahil napakakonti lang ng mga estudyanteng nag-enroll ngayong school year. Noong 2022, ang bansa ay nagkaroon lamang ng nasa 75,000 na mga isinilang na sanggol. Ngunit ang problema, umabot naman ng nasa 140,000 ang namatay. Ibig sabihin, halos doble ang dami ng mga taong namatay kaysa mga isinilang. Bakit humantong sa ganito katinding population crisis ang Greece? Ang bansang Greece ay matatagpuan sa timog silangang Europa. Ang capital nito ay ang Athens at may opisyal na populasyon na nasa 10.2 million ayon sa pinakahuling tala ng Eurostat. Kilala ang bansang Greece bilang birthplace ng demokrasya at Olympic Games. Ngunit sa kabila ng kasaysayan at kagandahan, may isa silang malaking hamon. Unti-unting nababawasan ang kanilang populasyon. Ayon sa datos, nasa 10.2 million ang populasyon ng Greece sa kasalukuyan. At sa forecast ng Eurostat, sinasabing maaari itong bumaba ng mas mababa pa sa 8 million pagsapit ng 2050. Hindi lang basta kukonti ang tao, kundi magbabago rin ang istruktura ng edad dahil tinatayang 36% ng populasyon sa panahong iyon ay magiging matatanda na may edad 65 pataas. Ayon pa sa datos, humigit kumulang 23.48% ng populasyon nito ay higit sa 65 years old noong 2023. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang populasyon? Malaki ang papel ng fertility rate. Sa Greece, ang average fertility rate ay 1.4 na anak sa bawat babae. Mas mababa sa 2.1 na replacement level na siyang kailangan para mapanatili ang normal na dami ng populasyon. Kaugnay nito, bumagsak din ang kabuuang fertility rate ng mga bansa sa European Union mula 1.46 noong 2022 pababa sa 1.38 noong 2023. Dito makikita na hindi lang Greece ang may problema sa populasyon pero kabilang sila sa pinakamalubha. Dagdag pa rito, ayon sa Eurostat, 23.3% ng populasyon ng Greece noong 2024 ay may edad na 65 pataas. Samantalang nasa 22.8% ito noong 2022. Ibig sabihin, taon-taon mas tumatanda ang lipunan. At sa kasalukuyan, ang median age o ang gitnang edad ng populasyon sa Greece ay nasa 46.8 years old, isa sa pinakamatanda sa buong European Union. Samantala, ang Pilipinas naman ay merong mas batang median age na 25.3 years old noong 2020. Ibig sabihin, mas maraming bata dito sa atin kumpara doon sa Greece. Mahalaga ring banggitin ang pagbaba ng bilang ng ipinapanganak sa kanilang bansa. Naitala ng Greece ang 85,346 na kapanganakan noong 2021. Ngunit bumaba ito sa 75,921 noong 2022 na nagpapakita ng 11.04% na pagbaba. Kung susuriin, hindi ito simpleng ayaw lang ng mga taong mag-anak. Isa sa malalim na ugat ay ang matinding financial crisis na tumama sa Greece mula 2010 hanggang 2018. Sa panahong iyon, maraming kabataan ang nawala ng trabaho at tiwala sa ekonomiya. Ayon sa datos ng Institute for Alternative Policies, mahigit 1.08 million na working age Greeks ang umalis ng bansa mula 2010 hanggang 2022. Karamihan ay nasa edad 25 hanggang 44. Nagdulot ito ng brain drain sa Greece dahil dala nila ang kanilang talento, talino at skill sa paglipat sa ibang bansa. Dagdag pa rito, mataas ang gastos ng pagpapalaki ng bata sa Greece. Ayon sa isang pagsusuri, tinatayang 13,000 euros o mahigit 800,000 pesos bawat taon ang ginagastos ng isang pamilya. Kasama rito ang mabigat
mabibigat na gastusin sa pabahay, edukasyon, tutoring at foreign language lessons na halos bahagi na ng kultura sa bansa. Dahil dito maraming mag-asawa ang nag-aalangan sapagkat bukod sa kawalan ng kasiguruhan sa ekonomiya, mabigat din sa bulsa ang pagpapalaki ng anak. Sa katunayan, may epekto rin ang pagbabago ng lifestyle sa pagbaba ng kanilang populasyon. Tumataas ang edad ng kababaihan bago magkaanak. Ayon sa datos, 29.8 years ang mean age ng mga babaeng Greek na nabubuntis sa kanilang unang anak. Pero ano nga ba ang epekto ng pagbagsak ng populasyon sa kanilang bansa? Una, lumiit ang bilang ng workforce kasabay ng paglaki ng bilang ng seniors. Dahil dito, mas kaunti ang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Ayon pa sa obserbasyon ng Capital Economics, sa nakaraang 5 taon, bumaba ng halos 0.7% bawat taon ang bilang ng mga nasa workforce. At dahil mababa rin ang antas ng immigration, lalong nahihirapan ang Greece na punan ang kakulangan sa lakas paggawa na siyang nagpapabagal sa paglago sa kanilang ekonomiya. Pangalawa, mas malaki ang pressure sa social welfare at health system dahil mas maraming pensyonado at matatanda na kailangang suportahan. At huli, dahil mas kakaunti na ang mga bata, naiulat na magsasara ang Greece ng mahigit 700 na paaralan. Ito'y kaugnay na rin ng 100,000 na bilang ng estudyanteng nabawas sa mga paaralan sa nakalipas na 7 taon. Sa ngayon, kumikilos na ang gobyerno para solusyonan ang problemang ito. Kasama dito ang pagbawas ng tax sa lahat ng income brackets, zero tax rate para sa low-income families na may 4 na anak, at pagtanggal ng real estate tax sa maliliit na bayan na may populasyon na mas mababa sa 1,500 katao. May mga incentives din tulad ng baby bonus at buwanang allowance para sa una hanggang pang-4 na anak. Ang kanilang layunin ay mas gawing abot-kaya at mas ligtas para sa mga magulang ang magpalaki ng pamilya. Pero kung ikukumpara sa ibang bansa sa Europa, hindi nag-iisa ang Greece. Ang Italy at Spain ay may fertility rate na nasa 1.2. Sa Germany, bagamat mas mataas ng kaunti na nasa 1.3, ay bumababa rin ang trend. Sa Asia naman, mas matindi ang kaso ng Japan at South Korea na may mga taon na ang fertility rate ay mas mababa pa sa 1.0. Ipinapakita ng mga datos na ito ang mas malawak na global issue sa patuloy na pagbaba ng populasyon. Ang ganitong pagbaba ng fertility rate ay nagdudulot ng pangamba sa kakulangan ng mga manggagawa sa hinaharap. Kasabay nito, tumataas ang bilang ng matatandang umaasa sa mas kaunting kabataang magpapanatili ng ekonomiya. Sa kasaysayan, ang Greece ay nakasurvive sa maraming krisis, mula sa digmaan hanggang sa matinding pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, ang malaking hamon nila ay demograpiko. Ang tanong, maibabalik pa kaya ang sigla ng kanilang populasyon? Kung ang sagot ay oo, maging inspirasyon sana sila sa iba pang bansang dumadaan sa parehong problema. This is Ate O from our Republic. Salamat sa pagsama at lagi ninyong tandaan, stay curious, stay inspired, and stay awesome!